Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay edukasyon sa pagpapakatao. Halina at samahan akong talakayin ng tungkol sa pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Ako po ang Teacher Lani. Most essential learning competencies, nakikiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. A. Paggalang sa karapatang pantao. B. Paggalang sa opinyon ng iba. C. Paggalang sa ideya ng iba. Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagpapakita ng mga natatanging kaugaliang Pilipino, pagkakaroon ng disiplina para sa kabutihan ng lahat, commitment at pagkakaisa bilang tagapangalaga ng kapaligiran. Karapatan ng isang mamamayan ang mabuhay ng malaya at payapa. Ito ay nasasaad sa ating konstitusyon. Isang pribilehiyo na kung saan ay may kalayaan tayong gawin ang mga nais natin na hindi lumalabag sa karapatan ng ating kapwa. Gayon din, bawat isa sa atin ay malayang makiisa sa mga gawain na makapagpapanatili ng kapayapaan. Sa araling ito, ating matutunan ang mga pamamaraan kung paano natin mapapangalagaan ang ating kapaligiran. Ang kapaligiran ay nangangailangan din ng pag-aalaga, pag-aaruga at tulong dahil ito ay unti-unti nang nasisira. Tayo ang may dahilan kung bakit ang dating masagana at luntian na kapaligiran ay nasira at patuloy na nasisira. Tayo rin ang may kakayanan na muli itong buhayin at pasiglahin. Pangangalaga sa kapaligiran. Mga paraan kung paano mapananatiling malinis ang kapaligiran. Paglilinis ng bahay. Tamang pagtatapon ng basura. Pagtatanim ng halaman o puno. Pagwawalis araw-araw. Pangangalaga ng ilog at dagat. Pagre-recycle. Basahin at unawain ang ibig ipakahulugan ng isang saknong na hango sa awiting Cotabato ng grupong Asin. Ano ang nais ipakahulugan ng saknong na ito? Paano tayo makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan? Prinsipyo mo'y igagalang ko kung ako'y iyong nirespeto. Kung nagtutulungan tayo, di sana magulo ang bayan ko. Tama, maraming paraan upang maipakita natin ang pakikiisa sa pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan. Ang pagpapahalaga sa karapatan ng isang tao ay pagpapakita ng paggalang sa karapatan ng bawat individual. Sa pamamagitan nito ay naipapakita natin na ating kinikilala ang kabuuang pagkatao at kahalagahan ng ating kapwa. Naipapamalas ang paggalang sa karapatang pantao sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa na may kusang loob at walang hinihintay na kapalit. Sa pamamagitan nito ay naipaparamdam natin sa ating kapwa ang ating pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga sa kanila. Ang pagrespeto sa kanilang mga buhay ay isa ring pagpapakita ng karapatang pantao. Ang pakikinig sa opinyon o kuro-kuro ng bawat isa ay pagpapakita rin ng paggalang sapagkat tayo ay naninirahan sa demokratikong bansa. Malaya tayong magpahayag ng sarili nating opinyon, maging ito man ay taliwas o sang-ayon sa kaisipan ng iba. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan, at mali kung hindi. Una,
nakikinig sa pahayag ng kapitan ng barangay na bawal lumabas ng bahay ang mga edad 17 pababa. Ikalawa, nakikisalo sa usapan ng mga matatanda kahit hindi hinihingi ang opinyon. Ikatlo, sumasagot sa isang pagpupulong nang walang binibigay na pahintulot ang leader. Ikaapat, tinatanggap ang suhestyon ng bawat miyembro ng organisasyon. Ikalima, pinakikinggan ang komento ng kapwa mag-aaral sa ginawang pag-uulat. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Kumatha ng isang jingle na nagpapahayag ng paggalang o pagrespeto sa opinyon o sa loobin ng ibang tao na nagiging daan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ito ang pamantayan. Naglalaman ng komprehensibo, tumpak at may kalidad na detalye. Sapat, malinaw at maayos ang detalye. May nilalaman ngunit kulang ang detalye. Hindi maayos at hindi maunawaan ang detalye. Walang malinaw na detalye. Sa bawat isa na yan ay may puntos na katumbas. 5, 4, 3, 2, 1. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Panuto. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Bilugan ang titik na nagpapakita ng mabuting pangangalaga sa kapaligiran. Unang bilang. Natutuhan mo sa klase ang halaga ng paghihiwalay ng mga basura, ngunit hindi ito naisasagawa sa bahay ninyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Hayaan na lamang ang nakasanayan na gawi. B. Hintayin na ang magulang ang magtuturo sa dapat gawin. C. Maglaan ng mga basurahan para sa paghihiwa-hiwalay ng basura. Ikalawa, habang naglalakad pa uwi, nadaanan mo ang iyong kaibigan na akmang itatapon sa ilog. Malapit sa inyo ang kanilang basura. Ano ang dapat mong gawin? A. Hayaan na lamang ang nakasanayan na gawi. B. Pigilan at ituro ang tamang tapunan ng basura. C. Tutulungan ang kaibigan sa kanyang ginagawa. Ikatlo, nakita mo na madaming disposable masks ang nakakalat sa inyong tahanan. Ano ang dapat mong gawin? A. Itapon sa tamang basurahan. B. Labhan ito upang magamit muli. C. Susunugin mong lahat. Ikaapat, naglunsad ng proyekto ang inyong barangay ukol sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong komunidad na tapat mo, linis mo. Ano ang dapat mong gawin? A. Panatilihing malinis ang bakuran o tapat ng bahay. B. Hahayaan na lamang na iba ang gumawa. C. Baliwalain ang proyekto ng inyong barangay. Ikalima, napansin mong bumabaha sa inyong lugar tuwing may malakas na ulan dahil sa mga basurang nakabara sa daluyan. Ano ang dapat mong gawin? A. Maglilinis na lang kapag humupa na ang baha. B. Makiisa sa programa ukol sa tamang pagtatapon ng basura. C. Hahayaan na lang ang nangyayari sa paligid. Panuto. Tukuyin kung ang sumusunod na sitwasyon ay responsibilidad sa bahay, sa paaralan, sa pamayanan, at sa bansa bilang isang mamamayang Pilipino. Piliin ang titik ng tamang sagot mula sa kahon at isulat ito sa patlang bago ang bilang. Una, sundin ang mga batas sa bansa lalo na sa panahon ng pandemya bilang isang mamamayan. Ikalawa, pananagutan ng mga anak na sundin ang kanilang mga magulang. Ikatlo, sundin ang mga alituntunin sa paaralan. Ikaapat, pananagutan na panatilihing ligtas ang pamumuhay ng mga tao sa komunidad na kinabibilangan. Ikalima, suportahan ang mga proyekto na ipinapatupad ng pamayanan. Puna ng tamang salita mula sa kahon ang bawat patlang upang mabuo ang isang mahalagang kaisipan. Bilang isang bata, ako ay susunod sa
ipapakita ko ang sa pamamagitan ng sa aking kapwa. Ang pagbibigay ng sa kahit sino ay aking isasagawa upang mapanatili ang saan mang sulok ng bansa. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.